May dumating na naman tayong stocks galing sa grocery store ng isang mall. So, samahan nyo ako at mag-pricing tayo guys. Pricing and inventory. Ayan guys, so itong double XL na EQ pants, ayan, nasa 387 yung price niya. 387.30. So mag-a-add lang tayo ng 10%. So ganyan ko lang pina-price guys. So 387 plus 10%. So nasa 425 siya. So pakilagay guys 425. Dalawang piraso nagdating. Paki-check kung dalawa. So bago ko siya i-encode guys is pinapacheck ko muna kung tama yung dumating talaga dito sa store base doon sa resibo na natanggap ko. So, eto, nakabalik yung price na nakadikit. Palitan mo 425. May presyo na nilagay sila kagabi. Palitan mo yun. May papamamalit. Next, si Q-Pants na XL. Nasa 360.85. 360.85 plus 10%. So, 397. 397, dalawa tama. Okay. Sila daan, may nabilin pa sa double XL. Tanda ko. Guys, huwag kayong magtaka kung may nagapukpok. Palinisan ko yung freezer guys kasi ang kapal na talaga ng ice. Hindi na makukuha yung trays. Tinatanggal ko muna yung ice. Ayan, huwag niyo ako i-bash kung Red Horse yung ginamit ko pang pukpok kasi hindi na talaga siya makaya nung scraper ng ice. Wala na. Tama. Ang orange, wala na po. Okay, tama. Next, large. Ayan, so during encoding guys, kailangan ma-check talaga kung may natira pa sa luma para malaman natin kung nawalan ba tayo ng stocks or wala. So, kasi minsan guys, hindi maiwasan, hindi napapunch or hindi nasusulat kung kunwari brown out. Hindi nasulat pero natanggap naman nila yung bayad. So, huwag ka magtaka kung may natira pa sa system tapos wala na doon sa actual kasi siguro nabenta nila at hindi lang nalista kung yun yung dahilan. Minsan may dahilan guys na hindi natin alam, minsan nanakaw pala. So kaya yan, nag-check na lang din ako during encoding. 363, dalawa. $363. Next please. So yung ini-stock ko guys na tama ang guard. Yung ini-stock ko is tigda-dalawa lang since malaki-laki din yung kapital niya. At the same time, hindi naman siya palaging nabibili. 293 plus 10%, 322. 322 ang medium. Kailangan ko talaga magpamura guys kasi marami akong katabing tindahan. At hindi ko na kayang ipababa pa ng 10% since may renta ako, may kuryente, at the same time may binabayaran ako mga staff. Kaya hindi ko kayang makipagkompetensya doon sa kanila sariling pwesto na sila mismo yung nagbabantay, na wala masyado silang equipment na ginagamitan ng electricity. Kaya minsan hindi naiintindihan ng iba, lalo na yung mga hindi negosyante guys, hindi nila naiintindihan kung bakit nagde-diferensya yung presyo natin sa iba.
Kasi nga nakadepende yung presyo natin sa binabayaran din nating monthly expenses. 320. Tatlo to, tama? Okay. Wala na din sa actual. Okay. May price ano? Kung napansin nyo guys, may tinatanggal akong mga presyo. Kasi pinalitan ko yung mga price niya. Kasi before, sa ano kami nakakuha sa ibang tindahan, hindi sa mall. At saka mas mahal yung nakuna namin. So, pag dinagdagan ko siya ng 10%, iba na din yung price. So, ngayon mas mura. So, mas nagmura na din yung presyo namin dito sa pagbenta. Depende kasi yung binibilhan namin guys kung saan may available. Kasi minsan doon sa pinagbibilhan namin talaga sa mall, eh walang stock. So, kailangan namin maghanap na alternative para naman kung may maghanap dito sa tindahan, eh meron tayo ma-provide. Next, please. Marshmallow. 4 ka flavor. I mean, 2 ka flavor. Tapos 4 ka size. Small o big na chocolate. Small o big sa strawberry. Pakibilang na lang po. Pakibilang kung tama yung dumating. So, alam nyo guys kung bakit ko pinapabilang yung dumating na stock. Kasi hindi naiiwasan guys na meron tayong maiwanan na box sa grocery or sa carts or sa pagpacking. May one time kasi guys na grocery yung ano natin, purchasers. So, during encoding, merong stocks na wala sa mga dumating. So, ayun, nalaman ko since nagbibilang ako ng dumating kung tama. So, pag check ko sa resibo, meron siya, pero sa dumating wala. So, ayun, napuntahan ka agad doon guys at nabalikan. So, ayun nga guys. So, etong marshmallow na malaki, meron pang isa sa system. At sa actual natin na display, wala na. So, ayun, nawalan tayo ng isa. So, ino-note natin yan guys kasi meron tayong tinatawag na over report. Ayan, base lang to sa ano guys ha, yung sa nag-hire ng mga tindera, nag-hire ng mga staff para sa tindahan nila kasi ayaw nilang magbantay. So, ganito ako nag-i-inventory. So, yung isang ganito is nawala. So, possible na nanakaw or possible na nabayaran pero hindi na punch. Katulad ng brownout, hindi na lista kasi nagmamadali, ganun. So, lahat ng nawawala guys, nililista ko. And then, ito-total natin mamaya kung ilang items at magkano lahat yung nawala na items at ibabawas natin doon sa over report nila. At kung sakali guys na yung missing items nagto-total na 500 pesos at yung over nila ay nasa 450 lang. Yung 50 pesos guys is charged sa kanila ng kanyang assistant. Yun yung mangyayari. Pero in case naman na 500 yung nawala na items and then yung over report nila is nasa 550, then goods tayo doon. Wala silang charges na mangyayari. So yung 500 na nawala i-minus doon sa over natin na 600. So meron pa silang pondong 100 para sa next inventory in case yung ibang items nawalan din. So ayan guys, di ba nasabi ko sa inyo na nawalan ng isa. Nakita na nila guys. Nalipat daw ng lagayan. So okay. Ayan, so ikutin nyo talaga yung area kung saan siya malapit. Baka andyan na nakapatong yung mga missing. So wala pang missing guys. Nakita na nila. Yun yung nasabi ko sa last vlog guys na possible na nalipat ng customer yung isang item pag hindi nila tuluyang kinuha yung nakuha nila sa hanger ay nilalagay lang kahit saan. Kaya yun mahirap sa inventory guys. Kailangan ikutin muna. So safe na kayo sa Marshis na chocolate. Next natin strawberry na maliit. Ilan yung natira? Jai, paki-check ako ng price sa maliit na strawberry, Jai. Magkano? Bakit ito 18? Ito madalas na nagkakamali guys sa paglalagay ng presyo.
Kasi yung presyo talaga ng item is 15 pesos. Eh yung nalagay nila 18 pesos. So, pag makatiming tayo guys ng stricta na customer, lagot talaga tayo dito guys. Kasi yung iba 15, eto 18. So, lalagay sa isip ng customer guys, pinapatungan ng tindera yung items natin. So, dapat mag-ingat tayo sa paglalagay ng presyo. Palitan nyo to, kay baka ipatungan nyo yan ng 3. Bakit 18 yan? Dapat 15. So, pila ang gamay? Okay, tama. Ilan yung dumating? Tama. Okay na, goods na ta sa marshmallow. Next, bihon. Super Q bihon. 1 kilo. Tsaka 450. Tara. Girl, pakibutang sa good ng ano girl on super stick sa box sa Ribisco. So, ito guys, may sunuli pala kagabi. Malambot na daw siya, pero yung expiration niya is October 26, 2025. Malambot na daw yung laman niya, hindi na siya crispy. So, binalik. Ayan kung mapansin niyo, hindi na siya nag-crack talaga. Ayan, medyo makunat na. So, binalik nila. Okay lang yon, balik lang natin sa panel. And then, yung ginawa naman is, pinalitan niya na lang ulit. Chinek na lang niya. Bago niya dinala, chinek niya kung crispy pa yung laman. So, okay na tayo dito. Daan sa bihon, yung lumang stock, ilan? Ito guys, nabili namin ng 73 pesos at binibenta namin ng 82 pesos. Wala na, tama. So, i-ready mo yung ilan yung dumating nito. I-check mo. Ayan, alam nyo guys kung bakit sila yung pinapabilang ko at hindi ko sinasabi kung ilan talaga yung dumating. Kasi minsan guys, pag sabihin mo 10 dapat yung ganito, tapos hindi mo man nakita doon kasi kung 10 talaga, kung hindi mo talaga siya lapitan, possible na sasabihin lang ng staff mo, tama 10, pero 9 lang talaga yung dumating. So, hindi naman lahat ng staff ko, pero hindi kasi maiwasan guys na tinatamad silang magbilang. So, kaya sila yung pinapasabi ko kung ilan yung dumating. Pila, Day? Ha? Ika-10 eh. Tama. So, ayun, tama, 10. Ha? Okay lang na. Uli lang natin. Ayan na lang mong kagong. Sulod lang na. BO naman din na siya. Sana guys may matutunan kayo dito sa vlog natin ngayon. 454 grams. Bahala na mainis sila sa akin guys kakabilang. Basta ganun talaga yung way natin ng pag-inventory. 36. Pero alam na yan nila guys yung ginagawa kasi routine na namin to. Change price 40 pesos. So ito din guys, 45 pa siya kasi sa ibang tindahan tayo nakabili before. So ngayon meron ng stock ulit sa kinukunan natin. So adjust na natin siya ulit ng 40 pesos. 40 pesos na lang ni pila ka buok. Naabot. Vitamins. Ay, marag sa'yo pa man nakunot na yung kilay. Mga budget. Balik at ang trabaho sa gabla. 20. Isa na. Isa. Change 40. Pakitanggal gid ang price niya ha kay basi. Salamat. Hindi sa koron. May ibang way din kasi guys ng pagpapalit ng price. Minsan may price na siya nakadikit tapos tatabunan na lang ulit or tatapalan na lang ulit ng another price. Minsan yung price tag kasi guys ayaw na dumikit sa kapwa niya papel. So pag nahulog yung first price ay yung bagong price, natira yung old na price. Yun problema na naman. Maaaway na naman kami ng mga customers. Okay lang na. Good.
Ito guys, so hindi maiwasan na masugat or mapunit yung ganitong bihon. Kasi nga 'di ba, ano siya, yung say hait dye, matulis. Ayan guys, sa Bisaya kasi guys, hait. Oh, ito oh, matulis yung dulo niya, and once na ano siya, medyo na fit siya sa box, napupunit talaga. So yung ginagawa namin dito tinitape na lang namin. Kasi accident naman siya, hindi naman siya sinadya. Mahirap kasi pag mga ganitong dried. So i-tape na lang natin guys. Hindi talaga maiwasan. Palagi ako dito sa bihon nagda-damage ba. Ayan. So okay na siya. Na-close na siya ulit. Ayan ma'am. Coke na ano ma'am? Yung maliit lang? Hindi, yung medyo malaki. Yung mismo, yung 20, yung tag 20? 60 ba yun? Di ba 60 yun? Ay, yung 1.5 sa'yo ma'am or 1.25? Oo, Yung 1.5 namin ma'am is 75. May 1.25 pa ta. Check ko kung meron pa yung tag 60 ma'am ha. Meron tag 60 ma'am. Okay. Bread, wala pang deliver mo. Oo. Opo. Biscuits ma'am. Bread la sa'yo. So, I receive 100. Wala na tayong 20s, guys. Salamat, ma'am. Magkano ang peanut ninyo? 20 pesos lang yan, ma'am. Bago yan. Bagong deliver. Ito lang. Mm-mm. Thank you, ma'am. Limnon. Okay. Karon pa. Sige. Ayan, guys. Dumating na yung in-order ko na mga liquor for December. So, nag-order ako dito, guys, ng Alhambra Light. Yung Saint Celine na red wine. Tall Horse na mga wine. Lindmans. Tama ba yung pag-pronounce ko? Lindmans. BNG Reserve, Maker's Mark. Nag-order din ako, guys. Mompo. Tsaka Patron. So, yung total nito is 17,303. Pero ito ay utang. Okay lang, basta utang. Para walang pressure sa bayad. So, yung usapan namin dito guys is hulugan. Hindi siya biglaang bayad since hindi naman siya nabebenta kaagad. Gusto ko lang kasi na may madagdag tayo dito sa display natin ng mga imported wines. Ayan. So kung napansin nyo, nakaiba siya. Yung ibang liquor natin nasa likod. Iniba ko lang yung mga mahal guys kasi natakot ako manakaw. Dalawa lang eh. Oo. 43 pesos. Ang dumating ilan? Ay, pilang lumaan eh. Ilan ang luma? Sa malaki. Kulang isa. Check nyo ulit. Baka nahalo sa toyo. Wala? So, yun. Nawalan sila ng isang suka, guys. Missing ang isang suka. Tag 43 pesos. Ang bago ilan? And kung napansin nyo guys, meron ng mga presyo yung items natin. Kasi yung mga panggabi natin guys na nagtatrabaho, sila yung naglalagay ng presyo. Para pagka umaga, encode na lang siya at i-display. Kumbaga, hati-hati kami sa trabaho guys. So, sila yung magpa-price. Kami yung magdi-display. So, yung Nor Liquid Seasoning, ilan yung natira doon sa original. Dapat ang price hindi nakatabon sa pangalan. Ayan guys, so nakatabon sa pangalan yung sa details, yung presyo.
I-meeting ko na naman sila ulit. So yung malakas sa akin dito guys, yung Nor Cubes. Kulang isa. Paki-check daw sa ano, sa chili. Ayan, so yung nangyayari guys, kasi yung ganito is dalawang klase. Merong maanghang, merong original or yung hindi maanghang. So, akala kasi ng iba hindi familiar sa, yung mga hindi familiar sa ano, sa yung ibang staff ko hindi familiar sa item. So, kung magpapan sila ng ganito, yung isa chili pala, nilalagay na lang sa quantity kaagad dalawa. Tapos punch. Tapos imbis na magkaiba yun siya ng barcode, eh nasasali siya ng bawas sa isang item na hindi naman dapat. So, ilan yung original dye? Ang chili. So, nawala naman tayo ng isa. So, yun, hindi siya nagkasalitan, pero nawalan. So, kulang na naman kayo ng isa sa liquid seasoning. Yung bago, ilan? Ha? Okay, tama. Yung Nor Cubes. So, yung pag-kukumpra namin guys or pag re-restock, nangyayari twice a week or once a week. Pag once a week guys, napakarami na nun. So, ginagawa ko minsan twice a week para hindi masyadong marami yung i-display. Isa na. Kulang na 432 punch 7 lang 439. Yeah. Ay, 100 lang. I received 500 change, 61 change lang. Salamat. sa mistake. Ayan, kung nabanggit ko sa inyo guys sa mga last vlog ko, ine-encode ko kasama yung expiration date niya. Kasi nga, para ano guys, hindi na siya kailangang hanapin doon sa stante. Hindi na kailangan i-check pa isa-isa kung ano yung mga expiry date ng items. So, ina-encode ko siya guys kasama dito sa pag-inventory para pag-search nila ng kunwari hahanapin namin yung October expiration. So, isa-search lang namin October 2025. So, lalabas ng items na yon kung ano yung mga items na mag-expire ng October 2025. So, mas napapadali niya ang buhay naming lahat. So, ito na yung mga missing natin guys sa tindahan. Nawalan tayo ng isang Lady's Choice, isang all-purpose cream. Yan yung sinasabi ko guys na may nakalagay na mga expiration date ng items. Ayan, yung sa mga sabon hindi ko na yan nilalagyan kasi bihira lang yung sabon na nag-e-expire. Ayan, so yung total. So yung total lahat guys is 477 sa worth 24,450 and nawalan tayo ng 477 na stocks. So it's either nanakaw yun sila or na bayaran pero hindi lang na-punch. Kaya sila merong mga over sa kanilang mga sales. Kaya ayan, ima-minus natin yan sila doon sa over remittance nila. Since busy pa sila sa pagdi-display ng stocks galing doon sa isang batch ng kumpra, tayo yung mag-check ng mga old stock na natira dito sa isang resibo na delivery. So, i-check lang natin kung ilang piraso pa yung naiwan dito para
pagkatapos nito dire-diretso tayo doon sa pag-pricing ng bagong dating. Same lang po. Ito yung dumating natin kanina na liquors. Ayan. So, ang mamahal nito guys, 4,000. Ayan. So, share ko lang guys, yung mga ganito kamahal na mga items, hindi ko kinakash sa panel. Nag-a-ask ako sa kanila ng terms. Kasi hindi naman siya talaga yung needs. Hindi siya part ng needs. Hindi siya part ng mabilis mabenta. So, pag mga ganitong items guys, nag-a-ask ako sa mga panel kung pwedeng installment or pwedeng dahan-dahanin lang ng bayad. Since alam naman nila mismo na hindi talaga siya malakas. Not unless ito ay bar. Kasi minsan din naman sa bar, parang hindi din ito halos mabenta kasi mahal yung shots nila. So ayan, baka matuto lang kayo or makakuha kayo ng idea kung paano ko to ginagawa or malagay sa tindahan ng walang kapital. Pabuwasan na yung sapatos dito kay mahugaw na. Puti ra ba kayo? Eh, langgot. Kapay na, butang kita kakurin. Yun sa man pag-ayos ni Kuya, oy. Wala niya gikuan ba? Siya man ta dapat nakabalo kay siya ang piti lang. Sindihan ba? Siya ka nagbaga-baga. Ayan guys, so pinaulit ko kay Rico yung pag-arrange ng uling kasi nag-landslide. Hindi naayos nung nag-deliver. Napal niya nga ng maayos, hindi niya naman inisip na matutumba o magla-landslide. Kaya ayan, wag niya na i-bash kung nakapaayan kasi pinatanggal ko yung sapatos niya ang puti para masuot niya pa bukas. Ayan, nag-stock ako ng maraming uling guys since October ngayon. We're going November. And Christmas party and other parties are approaching. So, kailangan ko na mag-stock since nagkakaubusan yung mga uling ngayon guys. Basta papuntang December kasi yung mga lechonan nag-i-stock na din ng uling. So, ayan, back to zero yung pag-arrange. Dili sa baba, Orik. Dili sa baba ibutang para makaplastar ka diraon niya. Dire oh. Ayan, kaya dapat may nag-check during delivery para hindi maulit yung ganitong senaryo kasi nagdodoble yung trabaho. Ayan na yung labas ng tindahan guys, punong-puno na. So ito na yung nabili natin sa Banga. Yung bahay ng manok, tsaka yung pugaran, tsaka yung mga lechon tray. Meron na tayo scrub, yung para sa sahig, mga brush, mga mop, walis tingting, walis paypay, meron tayo niyan guys. Lahat ng hinahanap ng mga customer nire-restock or ini-stock ko kaagad kasi sayang naman kung maghanap sila dito at wala tayong stock. So meron tayong mga sako bags. Ayan, meron na tayong kalan guys, bago lang din to. Meron tayong mga dustpan, basurahan. Ayan, meron din tayo ng mga tali, tie box kung tawagin sa amin. Ayan, so meron din tayong hanger, kahoy, tsaka plastic. Meron tayong chicken tray, fish tray. Meron din yung ukay-ukay ni Madam Bibi. Yung ukay-ukay ko guys, sa Mind and Yours ukay-ukay. Ayan, 20 pesos na lang. Ayan yung bigas natin na stock guys. Medyo na ano na kasi hindi pa naka-restock yung ibang brand. Ayan guys, may papakita ako sa inyo.
Additional stocks namin to. Ayan. Meron na kaming bentang ano guys, yung pang garden. Hindi siya matulis. Yung pang bungkal. Yung tawag dito sa amin guys, guna. Anong tawag dito sa inyo guys? Yung ganito kasi sa akin yung alam ko lang sundang. Guna. Basta tinatawag sa amin guna guys. Yung pang garden yan siya. At saka ito. Ayan. Sundang or yung pamputol ng kahoy. Pwede din siguro to sa karne guys. Kasi matulis siya. Ayan. Matulis din yung dulo niya. So kasi parang 2 araw na guys na may naghahanap ng ganito. Dito ko lang siya ilalagay sa safe place. At least alam ng staff na mayroon tayo nito. Ayan, ito mas malaki to. Ayan. So mayroon tayo nito guys kasi sayang may naghahanap. Padagdag ako ng padagdag ng stocks guys. So every time na may naghahanap ng items na wala tayo, pinapabili ko kaagad kasi babalik at babalik or may pupunta na maghahanap ulit. At least meron na tayong maibibigay. So one time kahapon or ng isang araw meron din naghanap ng mas malaki pa na palanggana guys or banyera. Ano bang tawag sa inyo nun? Yung nilalabahan. So, meron tayo dito pero hindi daw enough. Kailangan niya pa ng mas malaki. So, bibili tayo. Ayan, hanggat hindi na pupuno at hindi pa mahirap daanan yung tindahan guys, ipupunuin pa talaga. Ayan, so Madam Ten Gibbs, sana makita mo to. Pupunuin natin yung tindahan natin hanggang sa hindi na madaanan. Kasi hindi na talaga ma-extensionan guys. Hindi walang second floor. So, manifesting, malaking tindahan. Hindi yung malaking malaki guys ha. Parang mas malaki lang dito. Para naman malagyan natin ng mga electric fan. Yung mga ganun na naman guys. Mga rice cooker, mga heater, mga ganun. Maglagay tayo ng ganun. Kasi minsan guys pag gabi meron naghahanap. Hindi ko alam. So, minsan mga 10 PM na or 11 PM. Mga ganun. May naghahanap pa ng rice cooker. Ano kaya ginagawa nila? Ano kaya lulutuin nila sa ganong oras? Pero at least guys, meron naghahanap ng ganon sa atin. So meron din tayong, ayan, kung nakikita nyo, meron tayong gamot. Yung mga, ano lang guys, binibenta natin kapag gabi. Kasi 24 hours naman tayong open dito. And since yung mga pharmacy ay nagpo-close, so meron na akong konting gamot in case of may maghahanap. Ayan, so guys, please do like and subscribe to my channel if nagustuhan nyo yung video natin. At ako'y nakabalik na from laag-laag o from pasyal-pasyal or from hike-hike. So, angon sa? Silupin na 5 kilos, tong large. Pakita kayo sir dito.